Ang aklat ng mga hukom, kabanata 10. Pagkamatay ni Abimelech, si Tola na anak ni Powa at apo ni Dodo, buhat sa lipi ni Isakar, ang nagligtas sa Israel sa pagkaalipin. Tumira siya sa Samer sa kaburulan ng Ephraim. 23 taon siya naging hukom at pinuno ng Israel. At nang mamatay ay inilibing sa Samer. Ang pumalit kay Tola ay si Jair na taga-Gilead, at siya ay naging hukom at pinuno ng Israel ng 22 taon. 30 ang kaniyang anak at may kanya-kanyang asno. Si Gilead ay may 30 lungsod na ang tawag ay mga nayon ni Jair. Namatay siya at inilibing sa Kamon. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh, sapagkat sila'y sumamba sa mga Baal at mga Astarot, mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Aram, Sidon, Moab, Ammon at Pilisteo. Dahil dito, nagalit sa kanila si Yahweh at hinayaan silang masakop ng mga Ammonita at mga Pilisteo, at sa loob ng 18 taon, pinahirapan sila ng mga ito sa Gilead, sa silangan ng Ilog Jordan. Sinalakay rin ng mga Ammonita ang mga nasa ibayo ng Ilog Jordan, ang mga lipi ni Huda, Benjamin at Ephraim, kaya't lubhang nahirapan ang Israel. Dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, "Nagkasala kami sa inyo sapagkat tumalikod kami sa aming Diyos at sumamba sa mga Baal." Ang sagot sa kanila ni Yahweh, "Nang kayo'y pahirapan ng mga Ehipsyo, Amoreo, Ammonita, Pilisteo, Sidonio, Amalekita at mga Mawanit, humingi kayo na saklolo sa akin at iniligtas ko naman kayo. Ngunit tinalikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan." Kaya't sinabi ng mga Israelita kay Yahweh, "Nagkasala nga po kami at gawin ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Iligtas lamang ninyo kami ngayon." Nang araw ring iyon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh. Kaya't nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Dumating ang araw na naghanda sa pakikidigma ang mga Ammonita laban sa mga Israelita. Ang mga Ammonita ay nagkampo sa Gilead. Sa Mispa naman ang mga Israelita. Nag-usap ang mga taga-Gilead at lahat ng taga roon kung sino ang mangunguna sa atin sa pakikipaglaban sa mga Ammonita, ay siya nating kikilalaning pinuno ng buong Gilead. Kabanata 11. Si Jephthah na taga-Gilead ay isang matapang na mandirigma. Si Gilead ang kaniyang ama at ang ina niya ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. May iba pang anak si Gilead sa kaniyang tunay na asawa, at nang lumaki ang mga ito ay pinalayas nila si Jephthah. Sinabi nila, "Wala kang mamanahin mula sa aming ama, sapagkat ikaw ay anak sa labas." Kaya umalis si Jephthah at nanirahan sa Tob. Doon ay nagbuo siya ng pangkat ng mga taong itinakwil din ng lipunan, at sama-sama sila sa pandarambong. Pagkalipas ng ilang panahon, nilusob ng mga Ammonita ang Israel. Dahil dito, si Jephthah ay ipinasundo mula sa lupain ng Tob ng mga pinuno ng Gilead. Sinabi nila, "Ikaw ang manguna sa amin sa pakikipaglaban sa mga Ammonita." Sumagot si Jephthah, "Hindi ba't nasusuklam kayo sa akin, kaya ninyo ako pinaalis sa Gilead? Bakit lalapitan ninyo ako ngayong nahaharap kayo sa panganib?" Ngunit sinabi nila,
Ikaw ang nilapitan namin ngayon sapagkat gusto naming makasama ka sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Gusto rin naming ikaw ang mamuno sa Gilead. Sinabi ni Heftha, kapag isinama ninyo ako sa pakikipaglaban sa kanila at niloob ni Yahweh na ako'y magtagumpay, ako ang kikilalanin ninyong pinuno. Sumagot sila, oo, ikaw ang gagawin naming pinuno. Saksi namin si Yahweh. Sumama nga si Heftha sa matatandang pinuno patungong Gilead at ginawa siyang pinuno at tagapamahala ng mga taga roon. Ipinahayag ni Heftha sa Mispa sa harapan ni Yahweh ang mga patakaran niya bilang pinuno. Si Heftha ay nagpadala ng mga sugo sa hari ng mga Amonita at kanyang ipinatanong, ano ba ang atraso namin sa inyo? Bakit ninyo nilulusob ang aming bayan? Ganito ang sagot ng hari ng mga Amonita sa mga sugo ni Heftha. Gusto naming maibalik sa amin ang aming lupain, sapagkat nang dumating dito ang mga Israelita buhat sa Ehipto, kinamkam nila ang aming lupain mula sa ilog Arnon hanggang sa ilog Habok at ng Hordan. Pinabalik ni Heftha ang kaniyang mga sugo sa hari ng mga Amonita at ipinasabi, hindi namin kinamkam ang lupain ng Moab o ng Ammon. Nang umalis sa Ehipto ang aming mga ninuno, naglakbay sila sa disyerto patungong dagat na pula hanggang sa Cadiz. Pagkatapos nagpadala sila ng mga sugo sa hari ng Edom upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupaing ito, ngunit hindi sila pinayagan nito. Ganoon din ang ginawa ng hari ng Moab, kaya ipinasya nilang tumigil sa Cadiz. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa disyerto. Iniwasan nila ang Edom at Moab hanggang sa sumapit sila sa gawing silangan ng Moab sa ibayo ng ilog Arnon. Nagkampo sila roon, hindi sila tumawid ng ilog sapagkat iyon ang hangganan ng Moab. At nagpadala sila ng mga sugo sa Hesbon kay Haring Sihon ng mga Amoreo upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupain nito. Ngunit hindi pumayag si Sihon, sa halip tinipon nito sa hahas ang kaniyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita. Ngunit sila'y ibinigay ni Yahweh sa kamay ng mga Israelita, kaya ang lahat ng lupain ng mga Amoreo sa dakong iyon ay nasakop ng mga Israelita, buhat sa ilog Arnon, sa timog, hanggang sa Habok, sa hilaga at buhat naman sa disyerto, sa silangan hanggang sa Hordan, sa kanluran. Kaya si Yahweh ang nagtaboy sa mga Amoreo upang ang lupain nila'y tirhan ng mga Israelita. At ngayon gusto ninyo itong kunin. Inyo ng lahat ang ibinigay sa inyo ng Diyos-Diyosa ninyo si Semos. Ngunit huwag ninyong papakialaman ang ibinigay sa amin ni Yahweh na aming Diyos. Sa palagay mo ba'y mas magaling ka kaysa kay Balak na hari ng Moab? Ni minsay hindi niya tinangkang digmain ang Israel. 300 taon nang naninirahan ang mga Israelita sa Hesbon, Aroer, sa mga bayan sa paligid nito, at sa mga lungsod sa palibot ng ilog Arnon. Bakit ngayon lamang ninyo naisipang bawiin ang mga ito? Wala akong kasalanan sa iyo. Ikaw itong may kasalanan sa akin, dahil sinalakay mo ako. Si Yahweh ang hukom ang magpapasya ngayon sa Israel at Ammon. Ngunit ang pasabing ito ni Heftha ay hindi pinansin ng hari ng mga Amonita. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Heftha. Tinipon niya ang mga tao sa Gilead at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Gilead at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonita. Sumumpa si Heftha kay Yahweh ng ganito, kapag pinagtagumpay ninyo ako sa laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko. Sinalakay nga ni Heftha ang mga Amonita at
pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nagapi nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer sa palibot ng Menet hanggang sa Abel-Queramim. Marami silang napatay na Amonita. Nang magbalik si Jefta sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamburin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jefta. Nang makita siya ni Jefta, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa." Sumagot ang anak ni Jefta, "Kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo iyon sapagkat ipinaghiganti niya kayo laban sa inyong mga kaaway na mga Amonita. Ngunit may isa lamang po akong ipapakiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkaberhen." Pumayag naman si Jefta na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkaberhen sapagkat mamamatay siya ng hindi makakapag-asawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kaniyang ama at isinagawa naman ito ang kaniyang panata kay Yahweh. At siya nga'y namatay na isang berhen. Mula noon, naging kaugalian na ng Israel na taon-taon ay 4 na araw na ipagluksa ng mga kababaihan ang dalagang anak ni Jefta.